Narito kami ngayon sa tinatawag na White House sa loob ng Camp Crame dito sa Quezon City. Ito ang kinikilala at official residence ng pinakahepe ng lahat ng kapulisyahan sa buong Pilipinas o ang ating Chief PNP. At sa kauna-unahang pagkakataon, dito lamang sa ating programa maipapakita eksklusibo ang loob nito kasama ang pamilya ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Yan at iba pang mga issue eksklusibo natin dito sa Corina Interviews. Ayan! Ito pala ang itsura. Ay! Corina. Eto na! Welcome po sa Hello, White House. Hello, sir! Hindi ko kayo nakilala. Parang kailangan nakasaludo ako. Yeah. Si Chief PNP General Marbil, we are in his home. Ano naman po itong receiving area na ito? Parang andito po lahat ng inyong mga parang parangal? Actually, ito po yung mga pinibibigay sa akin every time I go to the regions. Oo. Marami ito lang nilagay namin kasi talaga napupuno. Actually, nag-prepare po ito yung mga tao namin. So, every time may dadating na gift, sila naglalagay. Ayun. So, hindi ko na alam kung paano nilagay. Basta ito lang. Sige, ilagay nyo na nga para matapos lang. Anong pinaka mga special sa inyo dito? Galing ako sa one of the engagements. So sabi ng wife ko, uwi ka na dito. And sabi ko, asa ka pupunta. Hindi sa White House, go to your place inside Camp Crame. So pagdating ko doon, may isang mga band kumakanta. Meron silang parang marching song. Paglabas ko, hindi ko natuwa. Siyempre, init ang ulo ko. Kasi feeling ko, ano naman pinaggagawa mo? Sayang naman oras ng pulis dito. Ayun, oh. Then one, lumapit yung officer sa akin, Sir, may regalo po kami sa inyo. Then they compose a marching song for me. Kaya ang tawag nila dito, Romel Francisco Marbil, PNP Marching Song. Yan Wow! Sa totoo lang po, ang pagiging isang PNP chief ay parang napakalayong abutin. Pero ngayon, abot na abot natin ang lahat ng mga stars ng general na ito, ang ating bagong PNP chief, para malaman natin ano ba talaga ang tinatahak talaga na journey ng isang PNP chief sa pagkapulis, tungkol sa krimen, ang gusto niyong mga isumbong sa kapulisyahan, totoo bang may mga masasamang loob ng mga pulis, at sino naman ang mga bayaning pulis? Yan, malalaman natin lahat yan. Dito lang sa Corina Interviews with PNP Chief General Romel Marbil. Handa na ba kayo? Yeah. Handang-handa na siya. At sumaludo tayong lahat dahil tayo ngayon ay nasa presensya ng PNP Chief. Walang iba kundi ang bagong hirang General Romel Francisco Marbil is in his house. Wow! Not in the house, in his house. Yes. Sa kauna-unahang pagkakataon, nandito tayo sa loob ng White House. Yes, the White At House. ito rin ang first time ko dito. Imagine, 25 years in the business, pero ngayon ko lang po ito napasok. Ito po yung talagang tahanan ng mga PNP chief. Yes. Actually, second na po. Yung unang White House, kaya binabaha kasi yun eh. So they have to build a new one. Mas mataas. Ito po. Kaya ito So na ito po. hindi na po binabaha? Hindi na. Ayun. Brand new talaga to. Okay. Brand new. Bakit po ninyo naisipang buksan sa publiko? Na para makita rin naman tao na ang buhay ng PNP Chief. Meron, hindi lang po trabaho. Meron naman kaming life, di ba? After work. Yan Oo naman. Hindi kasi kung minsan nakakalimutan ng tao yon. Kapag ikaw ay mataas ang posisyon, syempre hindi na tao, di ba? Kala nila robot. Yes. Yan. Hindi ba? So, kayo po'y bagong hirang na PNP chief. Hindi naman kayo medyo ninervyos, nag-alinlangan? Ito po ba ay talagang inaasam ng bawat pulis kapag pumasok sa puwersa? Lahat ng pulis gusto mag-general.
Parang pangarap talaga namin. Pagka nagpulis ka, dapat general ka. Pagka chief PNP, that's something else talaga. Parang pagka alam mo na, pagka konti lang kayo, ito na yung labanan. Patagalan. Oo. Ano yan eh, syempre kung sino mga matatanda, siya din nakukuha. Ang maganda rin magsimula kang bata ka pa. Yes, dapat bata. At least para you have all the experiences and maturity para mag-chief PNP. Ngayon, alamin natin kung paano ba nabubuo ang isang PNP chief. Ayun. Paano ba nahuhulma yan? So, kayo po ay mula sa Pandacan. My parents met in San Fernando, La Union. My father kasi, napunta kami ng Pandacan kasi nasa yung father ko. My father used to work with Filipina Shell. So, from La Union, Poro Point, napunta po siya doon sa Pandacan. Doon po kami tumira. Ang balita ko po, yung tatay ninyo ay nag-ambition din na makapasok sa puwersa. Yes. Anong nangyari? Bakit hindi natuloy? Mahipit kasi yung PMA noon eh. Ang requirement talaga 5'4". Height? Ang height. My Okay. father, sabi niya ang height daw niya is 5'3 and 3/4. So hindi talaga siya pumasa. Sabi niya talaga hindi siya pumasa sa height. Okay. Nakita ninyo na yun yung naging frustration ng father ninyo. Ang talaga nakita ko yung may uncle. May uncle used to, nasa Philippine Constabulary. So every time nakikita ko siya in uniform, may mga dalang baril, sabi ko, gusto ko, yan ang gusto ko paglaki ko. Gusto ko may baril rin. Pero ang balita po namin, medyo malikot kayong bata, makulit, ganyan. Hindi ba dapat sa PNP kailangan disiplinado? Sa kabataan pa lang ba, kahit na malikot ang bata, may pag-asa pa na maging disiplinado tulad po ninyo? Yan ang complaint ng mother ko dati. Ang gulo-gulo ko even up to grade 2 na lang, ang mother ko lagi nasa school. Pinapagalitan. Kaya lagi nung nakapag-away eh. That eventually, sabi niya, pumunta daw siya ng Baclaran. Then yung grade 3 ko, pinatawag siya ng teacher. Nagulat siya. Kala niya ano namang kasalanan ng anak ko. So binigyan ako ng merit o outstanding medal. Sabi niya, mabait ng anak ko. Mabait na. Wow! So, nagbago. Doon siya nagulat. Talaga bang mahalaga yung disiplina ng mga magulang? Tsaka yung kung paano pinalalaki ang bata. Kayo po'y lumaki na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Sa bahay namin, we are 4 boys. Talaga minsan nawawalan kami ng kasambahay. Yung mga kapatid ko ayaw maglinis, ayaw magtulungan yung magulang ko. So ako, lagi kong naawa ko sa magulang. So ako naghuhugas. Ako naglilinis ng bahay. Yung kapatid ko, hindi mo paaasahan yan. Lagi nasa labas, lalaro. Pero ako, mas particular ako dun sa nanay ko. Gusto ko mong tulungan. Ayoko nahirapan. Ay, ang swerte ng asawa. Pag mabait sa nanay, mabait din sa asawa. Tanungin natin siya mamaya. Ayun. Saan kayong subject dapat magaling? Alam mo, sa Philippine Military Academy, I graduated from Philippine Military Academy. Ang requirements sa PMA, dapat magaling ka sa numbers. Math talagang dyan. That's more of yung, di ba sa gera kasi, computation lagi yan eh. Computation ng mga amount ng bala mo, yung trajectory ng mga bala. So yun talaga, puro math po kami, ang PMA. Ganun pala yun. Pero sa Philippine National Police, iba naman. Dapat you are so learned naman sa batas. Ganun pala yun? Para maging military ka, magaling ka dapat sa numbers. Yes, o kailangan niya kasi dun strategy, sa pagkalkula. And map reading. Yan ang pinakamahirap, map reading. Yan talagang calculation map reading eh. So you have to read the maps, you have to know how to measure. Kung hindi, mawawala ka. Ayun, ako mahirap nang maiwan sa gubat, So saan kayo magaling? Sa math o sa strategy? No, but if you're very good at math, ganun na rin talaga yung strategy. You learn talaga. Ang tinuturo kasi sa math is more of how you analyze. So, pagka magaling ka ma-analyze, mas madali ka makapag-solve ng problema. Especially ganyan, pagka sa Philippine National Police, mas investigation, so dapat you have to know how to analyze yung mga ebidensya. Bago tayo pumasok ng PMA, teenager muna tayo, So, hindi naman kayo spoiled. Hindi nyo daw nabibili yung mga gusto ninyong bilhin? Yeah. Alam mo, kasi we are 4 boys. My father used to, sabi ko nga sa father ko kasi Ilocano eh. Since Ilocano, napakatipid talaga. So talagang kung ano lang kailangan mo, yun lang bibigay sa'yo. And sabi ko, hirap rin siya sa buhay eh. Sabi niya, wala kasi siyang father. So for him to live, to survive, kailangan niya to have to cut the grass,
pakainin yung mga kabayo. Yun ang pangkain niya. Kumbaga, yun siya kumikita pang pangkain pag-aral niya. Talagang yun ang kabuhayan niya. Kabuhayan niya. So, sabi niya, dapat maranasan nyo naman. So, naglalabanan kami sa attention, of course, di ba? Okay. And, of course, yung mga laban-laban, pagka lalaki talaga eh. Correct. Away yan eh. Correct. Ano sa palagay niyong ilan sa mga pinaka-mahalaga na ipinakita o itinuro o binili ng inyong mga magulang sa inyo? Ang father kasi tahimik eh. My mother used to be a professor dun sa PSBA, no? So, every day, pagdating nun, required talaga mag-aral. So, very concerned ang mother ko sa assignments namin. Gusto niya, binabasa mo, pastime mo. Pwede kang maglaro sa hapon, pero pagdating ng gabi, you have to really read the book. Yun ang requirements. Mahilig sila talagang tumutok sa pag-aaral. Ayan pa. Oo. So, malaya naman kayong lumabas sa gabi, mag-good time, o meron ding limitasyon yon? Yung high school kami, pinapayagan naman kami kasi syempre, ang term namin, pwede kang gumimik. Kaya doon ko nakikita yung girlfriend ko, now my wife, gumigimik rin po sa gabi. So meron namang space para doon. Oo. So finally, naisipan yung pumasok sa PMA. Yes. Okay. Ano yun? Instead of college or what is that? A post-college entry? No, I graduated from high school na 15 years old. Okay. Ang requirement kasi sa PMA 17. So, kailangan ko pa mag 2 years sa college bago ako nag-PMA. So, nagkaroon pa ako ng basic engineering. Then, I took the exam in PMA. And then, so, nung papasok na kayo ng PMA, ano yung mga una ninyong pangarap? Talagang pangarap talaga mag-PMA, no? But before that, talaga you have to train. Sabi ko kasi ng my uncle, sabi niya, mahirap to, you have to train. Dapat tumakbo ka, you strengthen your stomach. So, nung pumasok kayo ng PMA, na-imagine nyo na ba na maging pinaka-hepe sa mga hepe? Medyo. Medyo. Oo. May ganun na. Alam ko na. Alam mo na. Alam na, ang gusto ko talaga. Totoo ba? You have to, And specifically, Philippine National Police? No, ang nasa utak ko nung before, yung Philippine Constabulary. Oo. Parang you want to do something. You want to change parang the world. Yan ang ang utak ko talaga very idealistic. So, kumbaga, you wanted to lead. Practically. Oo, parang gano'n. Practically. And handa kayo na suungin lahat ng mga pagsubok bago kayo makarating doon. Yan, ang talaga pagsubok niyan. Mahirap talaga maging police, no? Nagsisimula pa yung PNP noon eh. When I joined the Philippine Nationalists, bago pa lang yan. Ang PNP noon, same day. Same year namin, 1991. So, 1991 ang pagiging PNP. Bago ako pumasok ng PNP, talagang decided talaga ako. So, I went there, kinuha kami kasi lahat kami, you have to report sa Viluna ng umaga. Then they will transport you dun sa Tarlac, that's in Camp Aquino. Yun ang first time na magkaroon ng training sa Camp Aquino para segregate po yung upper class. Kasi kami mga plebo, uso pa kasi dati yung term namin hazing. Hazing? Hazing naman yan eh. Pero wala na yan sa PMA. Dati naman wala na during our time eh. So when we started sa Tarlac, wala talaga akong dalang pera. Kasi sabi ko, hindi ko uuwi ng bahay. Ito pa nga, ganong kahirap talaga, I will never quit. Yan ang nasa utak ko. Ano po yung pinakamahirap na part sa PMA? From civilian to a military life. Kasi regimented, you have to wake up in ganitong oras, you have to sleep. Wala na, parang ito na kumbaga structured yung buhay mo na hindi naman ginagawa mo dati. Okay. Ano yun? Paano kaya yun? Mahirap. Parang ang hirap. Mahirap. Maraming tumitiwalag. Marami nagkukwit. Marami nagkukwit. Yung first, yung plebo namin, we started about 300. Less than 400, marami nagquit in the first 2 months. Yan ang tinatawag naming summer camp. That's 2 months. Yun talagang summer train sa military training. So, ang term nila, you have to separate from the boys to talagang to the men. Yan, the boys from the men. Naks naman. At kapag may tumiwalag, pag ikaw ay naiwan, parang lalo ka pang lumalakas ang loob. Ano po? Ayan, masaya rin, di ba? Oo. What is the escalation of the course? I mean, towards the end, ano na po yung mga specialization na naituturo sa inyo? Sa PMA kasi, initially, they teach you as an individual, then you build as a squad, then as a platoon, then as a company, and as a battalion.
So dahan-dahan ka tinitrain. So dapat individual ka malakas, then marunong ka dapat makisama. Kasi ang exam sa PMA, it's not only physical, of course. Kailangan rin yung aptitude in the service. Yung peers mo, paano ka makapag-deal. Then, yung leadership mo rin. Sa 4 years na yon, pagkatapos mo mag-graduate, tsaka ka pipili kung Navy ka ba? Ganun po ba yon? Dati wala pang Philippine National Police. Ang meron lang is Army, PC, Navy, and Air Force. Then, ang gusto ko talaga Philippine Constabulary. Then, yung 1997, wala nang Philippine Constabulary. Ang chance mo lang is to go to Philippine National Police. Ang ginawa nila, pumunta kami dun sa grandstand. So, kinausap kami, o sinong gusto mag-volunteer na mag-join na Philippine National Police. I'm the first to join the Philippine National in our class. Oh. So, ang ginawa ng mga tao, boo, kasi talagang ayaw talaga ng mga tao namin. Kasi gusto talagang, ang isip sa Philippine Military Academy, dapat ranger, scout ranger, matapang, kasi ito kami, pupunta kami ng Philippine National Police. Ganun po ba? It's a different kind of battle. It's an urban battle. Ito naman sa kanila sa jungle. Ito ang term namin is an urban jungle, ang Philippine National Police. May ganon. May ganon. Hanggang ngayon po ba ganun pa rin ang pananaw nila? Ay, iba na. Iba na. Wala naman kasi talagang, wala nang Philippine National Police sa PMA So meron na kaming Philippine National Police Academy. Ayun. Is there a reason why exactly? Gusto po ninyo talagang crime? Gusto ninyo yung mga bagay na apektado talaga ang mga tao sa syudad? Maybe practically kasi yung uncle ko sa Philippine Constabulary, ang nakikita ko siya yung nasa community, ang nakakauwi ng bahay, family talaga. So yan ang nasa utak ko. Yan ang, for me, ang ideal ng officer is officer and a family, may kasamang family. Ayun, ayaw malayo sa pamilya. Tama din naman. Somebody has to do the job dito, hindi ba? So, yun na, pumasok na sa PNP. Yes. At nung pumasok na siya sa PNP, hindi niya alam, ay mararating pala niya ang rurok. Yun ang kailangan nating malaman kung paano niya ginawa yun. Natatandaan po ninyo yung very first assignment ninyo at 21 years old. Nandito kami, lahat kami, Philippine National sa PNP, no? Kami, mga 28 kami. So, bununtaan. Ikaw, mapupunta ka sa Region 1, Region 2. Yung mga classmates ko sa Mindanao. Usually, ang unang assignment namin ng Mindanao. Kami, tiga Manila, hindi kami na-assign sa Mindanao. Napunta kami sa Special Action Force. Ang term pa namin, PC SAF pa noon Pero PNP SAF. Sabi ko, tuwan-tuwa ako noon. Sabi ko, at least, nandito ako sa Manila, not to realize, ang hirap pala. Mas mahirap ang training ng PNP SAF kaysa PMA. Because? Walang no holds bar. Hindi ka guys sa PMA, nagbinabantayan ka pa ng mga upper class mo, mahirap pero inaalagaan ka. Ito wala. They train you to become a warrior. Yan ang PNP SAF noon. So yun, matibay. Sino naman ang kalaban ninyo, sir? Hindi naman pumupunta sa syudad ang mga ang insurrection o ang mga yung barilan, hindi ba? So ano yung kalaban ninyo? Yung PNP SAF kasi dati, it's more of insurgency. Ito yung panlaban natin ng insurgency sa nakatumbas ng Scout Ranger. So yun ang una namin. We trained with SAF for quite ng ilang buwan. Then ang unang test mission namin, we went to Oriental Mindoro. We didn't realize ang raming magagaling na NPA. That's our first test mission. Ang rami namin namatay. Sobra talaga. Totoo ba? Rami na ambush sa amin. Totoo, kahit na mga bata pa po, wala pang umabot ng 30 anyos. Wala kami namin namatay mga bata. Totoo po. Yun po yung una namin, no? Kasi ang lalakas ng loob namin, we go for gusto namin gera ng gera Yun ang dati sa PNP SAF. Kung hindi ka napupunta ng gera, hindi ka gagraduate. Sa SAF kasi, ang pinaka-exclusive nun, you have to wear the beret. Kung SAF ka, wala kang beret, hindi ka SAF. Unang punta ka doon, they don't talk to you. Kasi sabi nila, we don't talk to non-rangers. Ang training kasi doon basic ranger course. So pagpunta mo ng SAF, you have to take the ranger course, yung sinasabi ko mahirap. Then para makakuha ka ng beret, yung training mo, dapat magkakuha ka ng encounter sa bundok. Ano naman po ang pakiramdam ng makita po ninyong napatay ang kasama ninyo na kay bata pa at paano ninyo nasa-psychologize ang sarili ninyo
para matanggap yung realidad na yon? Alam mo, Na maaaring mangyari din sa inyo. talagang kung na maawa ka rin, kita mo talaga yung mga tao na kasama mo. Hindi mo ma-realize kasi wala pa kami mga anak eh. Talagang ang lalakas pa ng loob namin eh. And pagka duguan, tapos ang patay, bubuhati mo eh. You have to evacuate from dun sa bundok. Buhat-buhat po namin. Hindi yung kagaya dati, nakikita mo sa Amerika, may chopper pa ako. Walang ganon. Pag kami namatay, ibababa mo sa bundok. Tapos sasabihin sa magulang, ano po? Oo, Yun ang mahirap. yun ang mahirap. Mahirap talaga. Sa pagkakataon bang yun, marami na naman ang titiwalag pag nakita nila na maraming namamatay sa mga kasamahan nila. Dun sa SAF, we don't do that. Wala nang urungan. Walang ungan, matatapang. Pagka nag-training ka, talagang tuloy-tuloy. Kailangan magaling ka umilag. sa lahat ng skill set, yun ang importante. Kailangan umuwi kang buhay. Yan ang kagandahan ng SAF. They taught you how to really survive dun sa jungle. Mahirap, pero yun talagang, kung shinortcut mo, yun ang marami na mamatay. Yun ang term nila. Mas mahirap ang dadaanan mo, mas safe ka. Pero pagka shinortcut ka, mas malapit ka sa danger. You know how to win and survive. I mean, survive or at least win also, di ba? Yung kayo po, meron kayong personal na estilo in warfare. Napunta ako na Agusan del Norte, it was in 2014 and 2016. 1991, yan ang karamihan na marami talagang insurgency noon. Hindi pa naman natapos yung 2014. I was assigned Agusan sa Caraga. Talagang marami talagang NPA. Marami rin namamatay na ambush na tropa. Tapos yung marami rin na overrun na kampo. Nandun ako, yung Surigao del Norte, which is 1 kilometer away from Agusan del Norte, yung pareho naming police station. It was overrun, yung Alegria. Ang tingin ko, bakit hindi na-atake yung mga police namin, although I was ambushed. Ang sabi ko, yung mga tao na to, ang reason naman kasi bakit na-ambush yung PNP, pagka naririnig nila involved yung mga PNP namin sa masamang bagay. Ang mga tao kasi, since hindi kasi magandang image ng Philippine National Police, they run to NPAs. Pagka marami na involved, sir, hinihingan po kami ng police dito, ng mga nangungotong. Then, sige, kumbaga, ang NPA noon, Robin Hood, ang tekniko noon, sabi ko sa mga police natin, wag nating hingan yung mga tao. Mali yung ginagawa natin. Okay. So parang maaga kayong namulat na hindi perpekto ang puwersa. Yes, talagang hindi talaga perpekto. But ang kagandahan nun, hindi nasaktan yung mga pulis namin. And we're respected by the people. Kahit anong ideology nila. Sabi ko, mabait ang pulis. Huwag niyong sasaktan. Yun, hindi naman kami sinaktan. Except of course, I was ambush with kasama ko yung governor noon. Okay. Na going down. Iba naman istorya noon eh. Kasi our governor nagpagawa ng school doon sa taas ng bundok, ayaw-ayaw ng NPA na school kasi mamumulat yung mga utak nila. So when we going down, na-ambush kami. Until roadside ambush. Pero 2 pulis namin tinamaan, kasama kasi si governor, pero yung sasakyan ko, hindi naman ako, swerte ko talaga. Ito na po ba yung mga near-death experience nyo? Alam ko talagang may mangyayari kasi hindi ako makatulog eh. But before I go naman to any, I always pray. Hindi kayo natatakot mamatay? Yan naman talaga yung public service eh. Talagang buhay namin, ibigay namin para sa bayan. Naku, totoo pala yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Tunay yan. So kayo ay umangat sa puwersa. Ano-ano pong mga posisyon ang inyong dinaanan? Napunta po ako ng PSG. Naging aide po ako ni First Lady, Mrs. Ming Ramos. Nag-aide po ako doon. Then afterwards, ng PSG, napunta ako ng Manila Police District. So Western Police District. I used to be assigned with drugs. So sabi ko nga, ang hirap ng pagiging pulis talaga. Kahit na gumawa ka ng kabutihan, kahit na anong gawin mo, ang tingin pa ng tao masama sa'yo. Nakakasuhin yung mga pulis. So hirap na hirap yung pulis natin. Then eventually I was assigned dito sa Camp Crame, sa Directorate for Plans. Then napunta naman ako ng Cavite as to become a police station commander ng Bacoor. Then pumunta ako ng UN mission. I was assigned in Africa, in Liberia, then went back to SAF. Ang dami ho ninyong pinagdaanan. Parang naging comptroller pa kayo at one point, right? Yes, naging comptroller rin ako in 2016. Kasi wala na akong pupuntahan eh.
napuntahan ko na, I've been assigned to intelligence, investigation, operations. Sir, ganun po ba talaga? O nagvo-volunteer kayo na gusto kong pumunta dyan, gusto kong isubukan yan, gusto kong gawin ito? And honestly, back of my mind, ay pang gusto ko malaman yung buong Philippine National Police. Right. Gusto ko talaga, paano ba talaga ang appreciation mo sa PNP? Gusto ko jack of all trades, master of none. Gusto ko malaman kung ano talaga. So you volunteered? I volunteered to join the comptrollership. Oh, and all the others, ang dami po nun. Lahat gusto ko talaga maramdaman. Pati Highway Patrol Group, kayo pang naging head. Kinuha ko ng Chief PNP noon. So, sabi niya, gusto kita mas matapang ka pa sa Highway Patrol Group. So, niligay ako doon. Okay, ang likot din, ano? Kasi hindi po lahat ganun ang karera. Ano? Ay, hindi naman. Oo, talagang some are more prolific than the others. I guess part rin dun sa yung mga boss mo, how they perceive you. So, parang, ito, lagyan natin to gusto namin maayos. So, pagka gusto lang ayos, ilalagay nila ako. Naku, bilang comptroller, alam nyo lahat ng problema sa budget. Kulang ba talaga sa budget ang PNP noong mga panahon po ninyo? Hindi, yung panahon talaga namin, may pera talaga eh. Meron na kaming per capita na 1:1,000. But during the time na binago namin yun, ginawa ng 1:1,390. Initially, 1,000 is yung regular MOE natin. 390 is for our anti-drugs. But eventually, naging 1,390. What's the difference pagka na-assign ka dun sa comptrollership? No? Makikita mo talaga how to budget yung pera natin. Kagaya nun, ang napansin namin, ang rami nating opisina, nandito sa itaas. Marami kami create na office na naging top-heavy na kami. Na ang priority namin sa baba. Dapat maramdaman ng tao yung puliso. Ang ginagawa po namin kung dito sa bagong Philippine National Police namin, we need to right size, we need to download mga police namin dito sa itaas. Ibaba natin kasi dapat mas maramdaman ng mga tao yung police. At the same time, yung mga police namin sa baba, kung mas marami sila, they have more time, yung palitan. So, pagka marami silang palitan, yung mga police namin, they have the time to spend their quality time with their family. Yun ang gusto ko eh. 8 hours duty, then family. Para hindi naman nangungulila ang kanilang mga pamilya. Mahirap kasi alam mo yung pagiging pulis talaga, dati 24 hours. Sa konti ng pulisyon, 24 hours duty. Then nagkaroon ng 12 hours duty. Ngayon, ang pinapromote namin talagang 8 hours. Talagang parang hindi na mapapagod. Kasi bugbog rin talagang pulis eh. Correct. Halos wala na rin off. Saturday, Sunday, walang off yan sa field. How many years in your career? 20, 30? Now, 33 years. 33 years, okay. Nagbabago po ba yung mga problema? O yung problema noon, yun pa rin ang problema ngayon? Problema natin dati talaga maraming hold-upan, maraming robbery, bank robbery. Then ngayon na bago, meron ng drugs, meron cybercrime na. Wala nang bank robbery, wala na masyadong hold-upan. Mas maraming cybercrime ngayon. Nagbago rin. Nagbago rin. I see. Pagdating naman ng problema sa loob ng PNP, yung problema ba noon, ganun pa rin ang problema ngayon? Mas hindi na, wala na. Mas maganda ng Philippine National Police. We really learn our lesson, no? Dati talaga pahirapan. Ngayon hindi na, mas madali. We try to computerize, prioritize yung mga tao namin. So dinaanan nyo na lahat yan. Okay. Di ba? So simple lang naman ang tanong natin. Paano kayo naging Chief PNP? How do you get to that point? The oath-taking and donning of ranks of the 30th Chief PNP. To administer the oath is the President of the Republic of the Philippines. Destiny. Na for all sudden, no, napunta ako ng High Patrol. Then, napunta ako ng Region 8. Sabi ko, ba't Region 8 ang kaming NPA dito? Ito na naman kami. NPA na naman ang kalaban natin. Then, of course, in Region 8, when you say Region 8, you talk about the Romualdez. So, I got too close with the Mayor Alfred, of course, the Speaker. So, siyempre, of course, they say good words for me. So, baka nakatulong sa pagiging Chief PNP ko. Ayun. Wow, ganun pala yun. Part career, syempre. Yes. Yeah. Oo. At yun na nga, siya ang bagong PNP chief at nandito tayo ngayon nagkakape sa bahay niya. At kapag ikaw ay nahirang na Philippine National Police, ano ang unang sasalubong sa'yo pagkatapos ng mga congratulations? Ayan na ang mga problema.
ang talagang nagiging problema ng Philippine National is to bring back the dignity. Yan ang nawawala sa Philippine National Police eh. Yung dignidad, di ba? Pagka nakita ka ng PNP, dapat you have respect. Dati, pagka nakita ka ng police, natatakot ka eh. We have to improve the image of Philippine National Police. When you go out, dapat nararamdaman na tao na secure sila. Bakit paano natin may babalik yung dignidad? We have to change our policies. Baguhin po natin yung paano yung trato ng tao sa atin. When I went to the kay speaker, he asked me, what can we do for you? What do you need from the Congress to help the Philippine National Police? Sabi ko, sir, we don't need anything. Ang gusto lang namin, we just want to be respected. No, sana pagka pumunta po kami doon sa Kongreso, sana po, since investigation, we want executive session. Para yung mga police namin, they don't look bad in the image of our people. Alam mo, may talagang naimbestigahan ka, may pagkakamali yung police, pero dapat, let us not, sana hindi na maging ma-highlight pa yung pagkakamali. Yun ang gusto namin, baguhin ng image. Sabi ko nga, we have to bring back yung mga tao sa ground. Una, marami nagagalit sa atin. Bakit? Sir, marami po kami kailangan dito. Hindi. Excess kayo. Marami tayong office na hindi na natin kailangan. We have to audit yung mga opisina natin na hindi natin kailangan. You need to go down. Ang kailangan talaga natin sa maramdaman ng tao na ano ba yung pulis? Kasi nakatago yung mga pulis eh. Kaya ngayon, yung lately, ang makikita mo, 85% ng kapulisyan gusto ko nasa baba. 15% kasama na po yung mga non-uniform personnel. Ito lang ang pwede sa opisina. Lately, may nangyari sa Las Piñas na pasukan yung isang tao na nagkaroon ng robbery sa bahay, tumakbo sa pulis. Ang bilis. Ang bilis ng reaksyon ng pulis. Kaya nandun lang eh. Of course, natama yung dalawang pulis sa paa. Namatay yung robber. But as sinasabi, in less than an hour, na-solve yung crime of robbery. So marami po kami mga magagandang kabutihan na nakikita ng tao yung mga police. They can easily go to police na hindi na kayo dapat matakot. Kasi yun talagang dati, nakakatakot ang police eh. Pagdating naman po sa krimen, ano po ang nangunguna sa inyong isip na kailangan yung bigyan ng pansin ng sobra? Alam mo dito, lahat ng krimen dapat bigyan ng pansin eh. Meron po kaming cybercrime, mataas na cybercrime natin. No? We have a anti-cybercrime group natin. Ang sabi nga ng presidente, ang cybercrime parang arms race yan eh. Pagalingan ng technology eh. Hindi pwedeng one step ahead ang kriminal. Dapat 2 step ahead kami. Paano po yun? Kailangan pag-aralin po ninyo ang inyong mga cybercrime unit? Maliban pa sa pag-aralan, we need to buy equipment. Equipment. Yun ang mga mahal. And that's yun ang pinagkakagastusan ng Philippine National Police ngayon. Talagang really to equip yung anti-cybercrime namin sa lahat ng scam ngayon. Ang kami po na i-scam. Yun ang kaya sabi ko nga last time, every time nagpapalit kayo ng telepono, nagpapalit rin kami ng technology. Meron tayong mga batas na hindi sakalopan ng cybercrime. Correct. Then, ito, yung last time sabi niya, sir, we need and we have to file a case. Ito po yan, it's a long process. Ito po yung ginagawa natin. Dapat pag-aralan namin and you have to subpoena yung account niya. Minsan yung mga nagnanakaw ng account mo, sabihin, nanakaw rin kasi yung account ko eh. Hindi na ako yan. Naku, paano yun? Nagpapanggap. Kailangan po mahanap yung location nung gumagawa nun. Kaya-kaya naman natin. But of course, may court kasi. But that we have to follow. Ayun. Kailangan pagtiyagaan yung kaso. And dapat mabilis yung korte yung magbigay sa amin ng sabina para may namin. Pagdating naman po sa drugs, may malaking operasyon. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin po yung report kung saan pa nanggaling itong malaking drug bust na ito. Pagkaupo ni Chief PNP, talagang nakatiklo kagad sila ng... Na-checkpoint po yun. Na-checkpoint. Malaking halaga at bulto. That's about less than 1.5 tons of shabu. Correct. Oo. Trabaho ng PIDEA yan last week of March. Inaabangan nila talaga yung shipment na yan. There will be a shipment na dadating dito sa may part ng Batangas, sa Nasugbu. Then, ang bantay sila dyan. Kami naman, during the time ng April na yon, nagkaroon tayo ng nationwide strike.
Since nationwide strike, talagang mahigpit na mahigpit ang security natin sa Metro Manila. Especially pagka malalaki mga vans, container vans o kaya mga commuter vans. May dumating na commuter van, ang laki. May kasama mga sakyan na checkpoint ng mga pulis natin. Yung talagang checkpoint, but sabi ko nga, during the time, kasi nationwide strike ng mga jeepneys, kailangan namin inspekin bawat van kung magdadala ng mga pinagbabawal na mga contraband. So during the time inspection, parang napansin namin ng pulis namin na may masangsang na amoy, parang chemical. So he asked that guy, tapos parang nangangatog, looking guy parang Amerikano. Ano yan, parang foreigner ang Hispano, looking Filipino pero foreigner yung paano magsalita kasi ano yan, tawag natin, laking Amerika. Pagbukas na, binuksan naman, yun talagang 1.4 tons ng shabu. Doon po namin nahuli po yun. Ano po ang pinakamagandang sagot sa mga taong nagsasabi na planted, orchestrated? Alam mo, hindi. It's just a work of God. Kasi yun naman talaga, hindi naman talaga papunta sa direksyon namin. Papunta yan sa going sa different direction. Kasi kami from sa coast, ginamit po yung yacht, binaba po sa Nasugbu, then nag-iba siya ng direksyon. 4 po sila. Sabi ko nga, wala namang siguradong sindikato na willing magpatalo ng 1.4 tons or about 10 billion pesos of worth ng shabu. Walang ganon. Oo. May nahuli na po ba? O nahuli po namin yung number 1 yung driver, then of course with the technicals, yung cybercrime namin, natuntun po yung tao na pinakahid po nila. Foreigner po. Foreigner. Nakakulong po ngayon. Nakakulong na. Nakakulong na. Ano po yun? Habang buhay na pagkakakulong yan? Habang buhay po yung kaso niya kasi nahulihan po rin siya ng shabu maliban po dun sa shabu na nagtuturo po sa kanya. Malaking operasyon po ito na nasarado na sa wakas. Nahuli po namin yung pinakahead na nagbabaksak dito, but we want to know asan pa siya kumukuha. Source. Kaya po nakapag-coordinate po kami dun sa foreign counterparts namin para mahuli po natin with the PDEA, especially with PDEA, para international. Kasi hindi naman po ginagawa sa Philippines yan exported po. Sir, anong ginagawa sa mga nahuhuling shabu? Di ba yung mga kwento, binibenta ulit, parte-parte yung mga pulis para kumita sila. Anong ginagawa dyan? Dito, we are required to use yung mga body cameras. Meron tayo na video, you have to take a picture. Napakahirap po ng korte po natin. Meron po tayong chain of custody. Pagka nagkamali ka ng chain of custody, let's say from one person to other person, automatic dismiss sa court yan, technicalities. So, pagkakita niyan, isa lang mag-inventory niyan, siya na mag-account at siya na po yung magdadala sa court. Okay. Very specific po yung batas Ano nga pong natin. ginagawa? Sinusunog ba yan? Ang nangyayari po yan, dadalhin po sa korte and the court will decide kung susunugin o hindi pa. Kasi evidence. Evidence. Pero yung late, yung nahuli po natin 1.4, sinunog na po yan. Ang nasunog dyan, PDEA. Witnesses lang po kami. Ganon. So there's a special kind of incinerator? Meron pa. Meron. Hindi yung sa gubat lang, baka mabangag lahat ng ibon. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Tapos delikado talaga yan. Lahat ng kwago at kalabaw, baka masinghot yun. Baka lahat to, mga magtakbuhan doon. Oo, di ba? Meron Pumunta po lahat talaga. sa Ciudad EDSA. Yeah. Ito pong issue ng drugs, is it better now than before? Totoo ba yung mga naririnig-rinig ko na parang bumalik? Ano po bang estado ng droga ngayon? So every time na meron silang negosyo at nahuli silang pulis, nagbabago po sila ng operasyon para na mapanibagong technique. But again, ang problema po ng drugs, hindi lang po problema ng pulis yan. Isa, problema po ng buong nation yan. From eradication, but remember, yung education po sa mga family, mga barangay po natin, of course, yung rehab, dun rin ho. Lahat po dapat nagtutulungan. Are you on war of drugs? Kapag sinabi yung war, yun po yung laging natin ang term na. Kasi ang sasabi ko, hindi po pwedeng ma-term natin na war kasi ang war may ending So kung may ending ka, so dapat lahat matapos. Hindi po matatapos ang drugs kasi continuous po yan. Continuous po ang learning ng tao natin na pinagbabawal po natin. As long as that's an addiction, it's a social problem,
kamay na bakal ang gamitin. Wala po tayong precursor po ng drugs, especially shabu, na galing po ng Philippines. Lagi pong nasa abroad. Philippine National Police Drug Enforcement Group po natin. So doon po yung lahat ng na umaano po sa drugs ng PNP po, sa PNP side, no? Kasi around the Philippines, ang ano naman, SPDEA, Drug Enforcement Agency po. Ayun. At sana may ebidensya na, no? Kapag nagsumbong. Opo, again, no, ang uulitin ko, kasi drugs naman po galing sa abroad eh. Sabi ko nga talagang, ano yan eh, wala naman po kasi dito, kung dito lang, mababait pong Filipino. We will not drugs. But remember, ito po yung mga sindikato na inaangkat nila. Nagdadala sila dito para dito sila magnegosyo ng drugs. At sabi ko, inaano po yung mga addiction po yung mga tao natin. Ayun. Ito yung mga tanong ng mga madlang people, hindi namin alam kung ano bang ginagawa, di ba? So talking about madlang people, eto na. Pakinggan natin po yung ibang mga tanong nila mula sa kapulisyahan mismo at sa ordinaryong taong bayan. Sir, bilang taga-suporta, taga-sunod at bilang ama ng PNP, ano po ba ang aming maasahang pagbabago? Marami talagang binabago natin, no? Ang sabi ko ngayon, mga policies natin, ang term ko lang dito ngayon, we're giving po yung primary na problema ng police natin, no? One, yung legal assistance, and number two is yung health. We have already talked with one of our financial institutions that we have already signed a MOA of agreement. Tinatapos lang namin details na magbibigay sila ng private lawyers sa mga tao namin na nagkakaso sa police operations. Meron po kaming legal service. Meron kaming legal service helping us, but they are not very good at litigation. Remember, yung mga drug lords, gambling lords, they have enough money. Since ang negosyo illegal, alam nila magkakaso sila. Since alam nila magkakaso, meron silang pera to get the very best lawyers in the world. Kami, wala kami noon. So, we ask help from one of the financial institutions namin. O sabi niya, we will provide you, less especially yung mga police operations sa may harassment. Second, again, although sabi nga ni Presidente, when I spoke to the President, magkikreate siya ng, ng legal service, mas malaking legal service. Kasi yun talaga number one problema ng police namin, yung kaso. Second, yung health, namin. May hospital kami dito sa Camp Crame. Ang police, ang pinakinakakatakutan ng police hindi po bala, doktor. Bakit? Mahal eh. Mahal po maningil. Wala po ba kayong sarili niyong ospital para sa mga nagkakasakit na pulis? Meron kami sa Camp Crame. But dun sa mga regions, clinic lang. Wala po kaming hospital. Ayun. So what we are doing right now is to give them yung mga health cards. Although sabi nga na it's quite mga mura lang, worth 40,000, but at least makatulong. Meron naman po kaming pera dyan. Ang PNP, ang tinatawag po namin is reimbursement of hospital expenses. Once na-opera ng pulis namin o na-disgrasya ka, babayaran ng PNP yan. Pero uutang ka muna. Kung worth 100,000 yan, kaya nga sabing reimbursement, humiram ka muna ng pera sa iba, pa-opera ka muna, saka namin babayaran. Ang gusto namin dapat available na yung pera para matulungan ka. So yan po ang gusto ninyong pagbabago? Yan po yung pagbabago. So nagbibigay po kami ng health card pa at least meron pong benepisyo, mas madali po yung tulong sa mga bawat pulis namin. Paano po yung mga baon sa utang ng mga pulis? Marami pong ganun. Talaga mas marami na baon sa utang natin, no? Mostly ang nagiging problema ng pulis natin, no? 80% of pulis po natin meron po mga utang. And we study it. Karamihan po ng utang ng pulis natin is yung utang sa bahay. Dito po ang pulis kasi natin, ang karamihan ng pulis natin, especially mga bata na breadwinners yan extended family yan. Kapatid niya, nanay niya. Bilas niya. Bilas niya nakatira sa isang bahay. So kailangan niya magpagawa. Yun po napupunta yung mga pulis natin. Yung mga pautang, sabi ko nga doon sa mga financial institutions natin, please help yung mga pulis natin, babaan po natin yung interest natin. And one of the projects before pa, and ngayon tinutuloy pa namin, is financial literacy. Dapat marunong rin talaga humawak yung mga pulis natin ng pera. Yun po yung nawawala dun sa mga pulis natin
hindi nila alam eh. Parang iba napupunta sa luho na eto, sa hirap ng buhay, na naninigrilyo, nakakainom. Sabi ko, tigil niyo muna yan. Kabuhayan po para sa mga asawa. Pwede yun. No, pwede yun. Pabigas sa lahat ng mga asawa para magkaroon ng kabuhayan. Yes po. Yun Pwede po, yun, yun ano? po. But ang kagandahan po, karamihan po ng mga asawa ng pulis naman talaga, may mga trabaho. So, nakakatulong tayo. Yan ang ano natin. Yan ang kagandahan ngayon. Sir, ano po ang future na nakaabang para sa aming mga kababaihang pulis? Sana po ay masuportahan niyo ang Magna Carta for Women. Meron pa bang diskriminasyon sa babae sa loob po ng kapulisyahan? Wala po. Wala pong discrimination. In fact, we are so happy na mas marami na rin babae sa amin. Meron na nga police station na puro babae. May mga SWAT na nga puro babae ngayon. Doon sa SAF na where I used to belong, no, may mga gumagraduate na mga komando ng babae. So, equal po ang tingin natin sa mga babae. So, sa work natin, with the privileges, pare-pareho lang na po kami. Ganun po ba? Wala, Ano kaya yung ibig niyang sabihin? Meron po ba siyang ibig pang mahingi ang mga kababaihan sa pulisya na parang feeling nila kulang? Wala naman. Sigurado, may pagkukulang rin naman. Siyempre. Of course, they have, sa mga babae natin, may mga anak eh. Yan talaga yung nagiging, ano natin, may mga taong, yung mga magulang na mga polis na mga babae, no? Ay, ang sasabi ko lang, you have to talk with your commanders. How can you help? Paano po maiano yung time nila sa duty? Kasi pwede ka na mag-duty sa 8 sa umaga, pwede ka naman sa hapon, o pwede ka sa gabi. So, pag-usapan lang nila, so, paano po sila makakatulong. Ayun. Sir, yung LGBTQIA+, siyempre, iba-iba na yan, ano? Kapag po ba nag-fill up ng application sa inyo, may nakasulat dyan na ano? Gender preference, yon. Ay, wala po ganyan. Walang ganon. Wala ganon. Gender lang talaga. Male, Opo. female. Okay. Pag nalaman na LGBTQIA, meron bang pagbabawal? Wala po. Wala po kami pinagbabawal dyan. Hindi naman po kami masyadong, hindi kami very particular dyan. Kasi lahat naman kami, ang tingin namin, public service naman kami, wala naman pinipili po yung public service namin eh. So basta nakakatulong ka, matino kang police, then any, you can do it. Yan po isa amin. At meron talaga sa puwersa. Meron po Oo. talaga. Kaya naman nila lahat. Babae, LGBTQIA, lalaki, pare-pareho ang kakayahan. Pare-pareho lang, basta sabi, wala pong distinction, basta ang gusto lang namin, give them the best public service. Ayun. Parang Miss Universe, pwede na lahat. Pwede pa. Okay. Sir, sa mga iilan nating mga kapulisan na naliligaw ng landas, bilang ama ng ating organisasyon, ano po ang maitutulong nyo upang sila'y disiplinahin? Ipag-jogging pa yan ng 10 ulit sa quadrangle. Pagka- Paano po dinidisiplina pa? Alam mo, depende po dun sa offense sa mga tao natin, no? Alam mo, meron po kami training ground sa may Subic. We train our people pagka nagkakamali. Especially yung mga na-relieve namin dun sa Tarlac, no, sa Banban. We have to retrain them, yung buong police force. Ganun rin po yung nangyari dun sa South. Now, we have to train these people kasi minsan talagang it's more of the leadership na papabayaan eh. But right now, very concerned kami dyan. Iba na po ang ginagawa namin. We try to audit every offices to make sure that they get the best commanders. Kasi nangyayari we cannot blame yung mga bababa kung nalalili sila. Kasi yung commander napapabayaan eh. Kaya very concerned kami sa commander. Pagka nagkamali commander, Oo nga. hindi kami, not forgiving kami. Pero sa bababa, depende, no? But mas lenient kami. I think pag nakakita sila ng nasasampulan, dun sila matatakot at madidisiplina rin. Marami po kaming inimbestigan na third-level officers po, from colonels to generals, na may mga reports sa amin, and you have to investigate, you have to remove them, para maramdaman sa ibaba na wala kaming tinitignan, wala po kaming tinitignan, pantay-pantay, pagka nag-apply po ang batas ng dito sa Philippine National Police. Anong reaksyon nyo sa mga palabas sa pelikula at telebisyon na palaging nahuhuling dumating sa crime scene ang mga pulis? Nahuhuli daw. Nalilate ba ang mga pulis? Alam mo, yun po yung gusto namin, correct, no? Yun po yung sana po baguhin na po yung imahe ng pulis, especially pagka sa TV. Kasi napupunta sa utak ng mga tao yan ang bagal ng pulis. But I remember,
We have so many stories po ngayon. Sabi ko nga kanina, kinukwento ko na may nangyari na robbery. In an hour, na-solve po natin. Tinamaan po yung 2 pulis natin sa paa. Yung nangyari po doon sa Makati na you have a road rage there. Na-solve po namin in less than 24 hours. Mabilis po yung pulis. Ang sabi ko lang, hindi lang kami basta-basta kasi na ngayon, very particular kami sa evidences. Parang Uber, yung pinakamalapit na pulis sa crime scene, yun ang pupunta. Yes. Ayun. Kaya na namin yan. Wow. Pina-perfect lang namin. Kapag ba ang pulis nagkakasala sa batas, nakukulong ba o nalilipat lang ng pwesto? Okay yung tanong, ano? May pulis bang nakukulong? Opo. Meron po. Meron po. We are not so proud of it. May mga pulis po natin na tinatanggal po namin sa, ngayon especially na pag kami inefficiency. We're very particular dun sa mga tao natin. And we're very concerned pag kami pagkakamali, police especially, naapektuhan po yung serbisyo nila. Tinatanggal po natin. We have to sideline them. We put them in PHAW dun sa Admin Holding Center and we have to investigate. Meron po kaming Internal Affairs Service na nag-check po kung tunay po yung complaint ng mga tao against sa police. Marami po may mga police po na complain but we have to keep quiet. Hindi po kami natutuwa dyan. Hindi, sabi ko nga, every time na pupunta po na ririnig nyo may pagkakamali police. Masakit. Hindi, nawawalan kayo ng tiwala. Nandiyan po yung ano natin. So we have to, marami po kami pinaparusahan, marami po kami dinidisiplina. Pero sabi ko nga, meron pong anak na pinapahiyain mo anak mo. Itong anak ko, salbahe, walang ganon. As a father po ng Philippine National Police, I have to protect them. Kumbaga, anak ko yan eh. That's my family. Correct. So nasisira yung apelido namin pagka napapahiya yung bawat tao namin. So merong administrative sanction, merong kung krimen talaga, nakukulong. Yes, tunay po yan. Paano kung ang pulis ang nag-agrabyado sa'yo? Kanino ka magsusumbong? Ay, ang gandang tanong. Kasi dati alam ko may hotline, ano po. Kunwari, may kilala silang pulis na yun yung nangungotong sa tindahan o sa mga pwesto. O kaya basta pulis talaga na nanggugulo. Sino po ang tatawagan? Alam mo, marami po pwede mag-complain, no? Meron po tayong hotline na 888, meron po tayong 2925. Tapos marami, 2920 pala. Dito, pwede po kayong pumunta sa nearest police station po natin. Pwede nyo i-complain. Hindi po namin tinotolerate yan. Meron po kaming special unit of scores. Meron kaming internal affairs service na talagang investigating yung mga police natin. Meron pa kaming operational, yung IMEG Integrity Monitoring Group, na tinitignan po yung mga ganyang mga complaints against the police. Hardly naman talaga. Dati po marami pong complaints. Ngayon wala na po kami nag-receive na talaga yung mga police na abusado. May nakikita po kayo pero alam nila pagka nagkamali sila, mahigpit po kami. Ganon. Paano po yung rest back? Kunwari, syempre kung magrereklamo ka laban sa pulis, papanindigan mo yan. Paano kung bigla kang paghigantihan? Wala yung pansinin lang po yun. Hindi po walang... Ganun po. Walang ganon. Hindi po ano. Ang dami ko kasi napapanood na sine. Wala sa totoo pong lang. ganon. Oo. Wala naman akong karanasan. Mabait po ang polis. Aminado naman sila pag nagkakamali. Talagang they will. But yung iba talaga karamihan harassment. Yun ang gusto namin maiano na gumagawa sila ng complaint against a policeman just for harassment. Not really a true story po na ganyan. Ang bigat ng pinag-uusapan natin. Parang gusto kong uminom muna ng kape. Next! Ito na. Love story naman. Kasi siyempre si PNP Chief ay isa ring tao na mahilig din sa aso. And meron siyang anak na babaeng maganda na graduate na, arkitekto siya. At syempre yung kanyang napangasawa na first girlfriend and first boyfriend. Anong kwento doon? Huwag kayong aalis, baka ikaw umalis ka bigla, ha sir? Nandyan ka na. At ano naman ang PNP Chief kapag hindi na niya suot ang kanyang uniforme? Ay, hindi niyo siya makikilala. Nakapolong, pampogi, wala siyang salamin. Parang hindi ka sasaludo. Parang kikis mo siya dito. Ayon sa kanyang wife na si Mary Rose. Ayan. Ang mag-asawa, nandito tayo ngayon sa kanilang dining. Ako po ang kabisera, although hindi po ako nagbayad ng lahat ng yan.
Ikaw ba talaga ang nagluto, ma'am? Oo, ako nag-prepare nung salad at saka pasta talaga linuluto ko lagi. That's what I always cook. Oo. Madali. Madali kasi. Tsaka mabilis. Olive oil, garlic, pwede na, di ba? Correct. So, sinong nasusunod sa pagkain? Si PNP Chief or kayo? Ako, syempre. Ikaw. Kasi kung papapiliin ko siya, instant noodles ang kakainin niya. Instant noodles talaga? Yeah, that's favorite. Yan ang kanyang favorite. Kasi yun ang nakasanayan sa field. Yan ang kinakain lang namin sa field niya. That's Oo. it. Tama ba? Tama. Ano ang hatian? Pag pulis ang asawa, lalo PNP chief pa, ano ang hatian kung sinong masusunod? Siguro naman sa peace and order siya. Peace and order siya. Peace and order sa bahay ako. Ganun. Mas matipid ang asawa ko. Mas matipid. Oo, totoo yun. Okay. Totoo yun. Iba-iba rin yun, ano? Yes. Minsan yung lalaki ang mas matipid. So pag wala ako, kunwari may work ako somewhere else, mag-grocery. Naku, ang grocery namin siguro double ang presyo. Ay, ganon. Bakit ano naman, sir, ang pinagbibili nyo? Tigatlo nito, tagatlo, ganyan-ganyan. Hindi, mas ang lalaki kasi, hindi namin kami nagko-compare ng price eh. Sa amin, gusto namin yung time. Pagka ito na bibili, kukunin mo. Di ba tayo titingin? Magkano to? Oo, ganon. Kasi ang babae naman talaga, in the Philippine culture talaga, ang babae ng budget. Not a man. Love story. Paano nagsimula ang lahat? Yan. Magkaibigan kayo sa high school? Yes. Pareho kaming school. We live in same area in Parañaque. She lives in Burville. Sa moonwalk naman kami. So, halos sabay lang yung saklan namin. Hinahatid ako ng parents ko. Then, pandakan ang father ko. We both studied in Paco Catholic School. So, nakita mo na ba na, parang na-imagine mo na ba siya habang naglalakad siya, nagsuslow mo ba sa isip mo na biglang naka-uniforme na siya? Hindi. Hindi. Talaga? Hindi. Pagkakita mo sa kanya, anong nakita mo? Well, since magkaibigan naman kami since high school, no? So, nung umpisa, syempre, hindi ko na-imagine na he's gonna be my boyfriend. Naging boyfriend ko siya matagal na after pa nung friends muna. College Friend na. zone He was in PMA already. Actually, almost graduated na. Ay, nakadagdag yon sa Pogi Points, right? Kasi PMA, man in uniform. Man in uniform. Nakakadagdag talaga. Okay. But yung mga father niya used to be with the military doctor. In the medical corps, yeah. So, may effect ba? Dahil military din siya? Military doctor dad mo? Well, coincidental siguro. Yeah. Ganon. Yeah. And first, wow! Yes. Uso pa pala yun. First boyfriend and then nagtuloy-tuloy na siya. Pero hindi ba, sabi nga nila, to decide to marry a policeman or somebody from the military, di ba nakakatakot at pinag-iisipang mabuti yun? Okay. Sa akin, hindi ko siya naisip na delikado or anything because nga my father was in the military also. So hindi ko naisip na delikado naman siya. Actually, after that, inisip ko nga, bakit ba hindi ko naisip to noon? Pero it's okay naman. Oo, pero nung all those times na sumusuong siya sa mga gera, sa mga sagupaan, you were made aware? Or hindi, anong style mo, sir? Hindi mo sinasabi sa kanya? Yung una pang na-ambush yung era namin sa Mindoro nun. Unang tumawag pa yung kapatid ko sa kanya. Anong balita to? Oo. Sabi ko, nandito rin naman ako sa Manila, hindi ko alam. Hindi kasi ako nagkukwento ng mga ganyan. Yeah. Wala kaming ganyan kwento, di ba? Why not to end, di ba? So from the beginning up to now, hindi siya No, nagkukwento? pero that time, siguro na he figured na malalaman din namin. Nung gabi, tumawag ka na nun eh. Tumawag rin naman ako. Ang hirap pa tumawag nun. Na operator. Okay, but would you rather know or ayaw mo nang malaman kung makikipaggera siya? I'd rather know kasi kasi no? makikita mo na lang sa news, di ba? Like when my daughter was small pa, mami ko biglang, Rose, si Romel nasa news. Nakakagulat, di ba? Oo nga. So when he's on field a lot, edi medyo madalang din kayo magkita. Sir, paano kayo nagliligawan? O paano kayo nagko-communication? Yung nasa field, matagal rin. Sa kasi PMA. Sa PMA, usually ay member ako ng honor committee namin eh. Sa honor committee nun, sa PMA nun.
Then, sa gabi, usually order committee meeting na tapos sa 1 o'clock. Marami ng free lines. So, tatawag ako sa Aguinaldo o Villamor. Villamor, long lines please. Tapos, pwede ba sa labas? Tapos, tatawag sa kanya. Pagtawag ko sa kanya, andiyan ba si Mary Rose? Ay, wala pa nasa party. Ay, nagpa-party siya. Hindi kasi niya alam. Di ba? Kundi sana nakaluhod yan sa harap ng altar. Kasalanan mo, hindi mo sinasabi. Okay, so siguro marami mga love letter, mga ganyan. Oo, that's the only way of communication. That's really true. Puro love letter. Oo. Kaya minsan, nagpapatugo pa ako. Kasi numiligo ako eh. So, Correct. nagpapatugo pa ako sa klase. Pare, tama ba to? Kaya tawag siya Rose My Love. Kasi Rose, Up yung to now, classmate, that's what they call me. tawag sa kanya Rose My Love. Rose my love. Kasi Rose my love. Kasi papatugo ko ng love letter. So, tapos papadala namin sa kanya sa post every week. So, dapat nasasagot siya. Excited rin ako magbasa ng Oo, letters talaga, literally. Letters talaga. Ikaw pala ang my love ng bayan. Mary Rose, my love ng bayan. O ano naman ito? Sumali ka pa daw ng Glee Club sa PMA para ka lang makalabas ng compound. Yes. At makaligaw ka ng tama. Oo, ang hirap rin, di ba? One time, nagkaroon ng audition. Marunong ka ba namang kumanta? Marunong naman ako mag-lip sync. Na-practice ko. Nakikisabay na lang ng buka ng bibig. Oo. Nag-audition kami. Meron doon sabi, ba't may isang boss dito na wala sa sintonado? Sabi ko, ako na yata to. So, Okay. kunya-kunya, kumakanta lang. Sumasabay na lang ako. Sintonado sa atin parang ako yun. So hindi na lang ako kakanta. Okay. Pero ang kaganda, nakagraduate ako hanggang umabot pa ako ng concert. Ay, So, kagandahan, every week, uuwi ka na Manila para mag-practice ka, di ba? Oo. So, natiis ko yun. Ayun. So, nakakabisita siya. Decidido. Decidido. Okay. Wow. PNP Chief. So, proud wife. Pag umuwi dito si Sir, pinag-uusapan pa ba ninyo ang krimen, ang mga estadistika ng cybercrime, rape, drugs? Pinag-uusapan ba dito sa bahay? Hindi na. Ay, hindi. We don't talk about it. We don't talk Really? about it. Oo. You'd rather not, I guess, no? I usually go home late. Sa late naman talaga. So, kinda, swerte pa nga namin nandito. But sa Parañaque, late na ako umuwi. Hindi kami kasi mostly nasa office ako. Tapos kung na-assign talaga ako sa field, wala naman yung family ko. Hindi sila sumasabi sa akin. Pagka na-assign ako sa Agusan, Mindanao, Region 8. sa region, hindi sila kasama. Nandito lang sila. Kasi because of my daughter nasa kaaral. What is it about Mary Rose that made it stick? Biro mo hanggang ngayon, okay pa rin kayo. O nga, yun ang question, di ba? That's really the question. You know why? It's not when you see each other because it's best foot forward. Yeah. It's about longevity and what keeps you stay together. What is it about Mary Rose? Yun sa... Ang hirap rin, di ba? But yung pag-uwi mo talaga sa bahay talaga, yung wife mo, talagang kami problema ka, nandito lagi on their side, di ba? Of course, meron rin love at first sight. Na love at first sight ka, then nade-develop, di ba? Yun yung nangyayari. Then yung sa sa pagtanda mo talaga, lagi mong kasama, hindi kayong sasama. Kasi nag-date pa rin kayo eh. Hindi naman kami nagsasama mag-date, especially yung anak ko na umalis. Lagi kami nag-date kasi kami dalawa talaga. Wow, ang saya naman. Okay. So I guess it's really a listening ear and somebody really to go home to, right? Yes. Oo. O ikaw naman, Mary Rose, itong sundalo mong, yung pulis mong asawa. I think because he's very family-oriented at saka conservative. Conservative. Kasi madami akong mga kaibigan na lalaki, pero iba talaga yung conservative. Kaya my mom really liked him kasi conservative. Parang makaluma ang mga pananaw. Hindi ako sinusundo at binubusinahan. Kasi di ba usually, before di ba, pag susunduin ka sa gabi, bubusinahan ka lang siya, bababa, magsasabi, magpapakita. Tapos pag uwi, hahatid ako ng maayos. Ayun. So, for me, that's important. Oo. Ayun ang maganda sa training ng PMA. Di ba? Oo, hindi ka binubusinahan. Oo. Pero hindi. Dati kasi, umiram na kami ng sakyan. So, siya sumusundo sa akin.
Okay. Ibang kwento naman yun. Di ba? Kasi 4 boys kami. Yes. So, unahan kami sa isang kotse ng tatay ko, ng father ko. So, Cute din yun. Cute din yun. Yung paminsan-minsan nag-role-playing na magkabaligtad. So, question, bakit isa lang ang anak? By choice? Isa lang ang No, lumabas. I guess, but I guess talagang yung sweldo talaga ng police when it started, no? Ang baba talaga, 5,000 lang. Oo nga. Paano ba kayo nabuhay? Oo, ang hirap rin talaga. Nagtatrabaho din naman ako. Nagtatrabaho Oo, siya. naman siya. So, I've ang always hirap been rin. working. When we got married, we have to stay dun sa bahay ng mother-in-law ko for 5 years. Para Merville. makaipon ng bahay. Ang hirap rin. Talaga nag-ipon kami. Correct. Enter Robin, the only daughter. Okay. Wala si Batman today. Robin, take your place. Ayan, si Robin po ay 26 year-old graduate of architecture. Yeah. Graduate already? Yes. Ayun, okay. So, paano naman ang magkaroon ng tatay na pulis? Marami nagsasabi, mahirap ang magkaroon ng tatay na pulis kasi strict ang parent. Totoo ba yun? Hindi naman. Medyo fair sila. Fair Yeah. naman sila. Really? Opo. Okay. Is she telling the truth or is she scared of you? No. She's difficulty sa Tagalog. Nahirapan ko sa Tagalog, dahil. Okay, mag-English tayo ngayon. So, was he strict as a parent? No, honestly, no. Not really? No. So, what makes it distinct to have a father who's a general or who's a policeman? What's different about it? It's, I get to experience a lot of different things, like things that are unusual, like mga guns I see all the time, which is shocking if my friends see it. Really? But they Yeah. enjoy it. Yeah, they do. But yeah, but like strict in a way, I can't color my hair, not allowed. Yeah. Why? What do you No want? piercing. Baka naman kasi yellow ang gusto mo, dear, No or purple. pink. Gusto kong purple, Oo nga naman. pero di allowed. Like, Oo no. nga naman. Mahirap nga naman ang purple hair. Ano kung anak ka ni PNP chief? Ear piercing. Oo, piercing, mga ah. piercing, gano'n. Yeah. Okay. Pero yung architecture, ikaw ang pumili niyan. Hindi sila yung pumili para sa'yo. Opo. Ikaw na talaga yung pumili. I see. Okay. Kaya sabi nila, mahirap daw ligawan. Pagka PNP chief ang tatay. Tapos black belter siya. Oo nga, black belter ka pa. So, is it difficult to be courting someone like you? No, hindi naman, because I'm one of the guys. Yeah. Kasi? He's one of the guys. Oh, I'm okay. close to a lot of guys So, also. kinuscrutinize mo? No. Wala kami. Wala kayo Oo, ganun. mabait kami ng, hindi kami masyadong magpit sa anak ko. If you go out, basta kasama yung mga friends sila. Pero stricto lang ako sa damit. Ayun namin. Alam mo, nakalusot yung anak ko dito kasi nasa abroad eh. Pero kung nandito yung bawal sa amin, gusto ko yung conservative. Ayoko lang. She has additional piercing. Oh, yeah. Oh, I see. Okay. So, may mga ganon. May mga ganon. Pero may oras naman para sa pamilya. Well, now that you're PNP chief, I guess you have more time with the family or less? Pareho lang. Yung trabaho ko, pareho. Kung gano'n ko seryoso ng yung bata ko, gano'n ko seryoso ng ngayon. Although mas marami ngayon, I have to read more, talaga mas tutok. Pero yung parang wala rin nagbago kasi yung same pa rin eh. Same attitude. I always go to work before 8. Yan ang I make sure na lahat ng trabaho ko natatapos ko in a day. Ayun. Mahirap sa mga ibang tao. Pero yun lang talaga. Pero tulad ng sinabi niyo po, ang gusto ninyo talaga ay magkaroon ng bawat pulis ng panahon para sa pamilya. Yeah, yan talaga. Yung hindi super overworked. Yes. So I guess ganun din po kayo sa pamilya ninyo. Yan, ang sabi ko nga, and my wife still works with him sa ang pinapromote nila, Circle of Happiness. Circle of Happiness, Ganun na rin ang gusto namin. Kasi gusto ko yung pulis natin na happy kayo sa family nyo. Pero when you go out, happy kayo. When you talk to people, when you deal with people, happy ka, hindi ka puro problema. Kaya nga, lahat ng problema ng pulis natin, gusto ko muna ma-solve. Kaya we're giving them legal assistance, medical assistance. Ngayon, gusto namin lahat ng mga family natin, ang priority po natin, charity begins at home.
Kanina may family day kami. Sabi ko, priority natin family natin. Kasi minsan lang talaga to, hindi nyo halos talaga pagod. And, you have to keep quiet na. Meron ko talaga mga trabaho pa namin 12 hours. Sa ibang opisina, hindi pa nga umuwi yung mga pulis natin. Pagka nasa intelligence at nabababad. Kawawa rin. Ay maawain sila, hindi lang sa tao at sa pulis, kundi sa mga hayop. Nagre-rescue sila ng dogs. Yes. Saan nyo dinadala ang mga aspin? Okay, sa Merville ito. Nung si Robin, pinapakain niya yung mga nasa kennel. And then, naghahanap kami ng mag-a-adopt. Oh. Naghahanap kami ng nag-a-adopt. Kaya lang, there were the last 2 na walang nag-adopt. So, kami yung kumuha. Ayun, kayo na ang kumuha. Ay, nice naman. So, we have them. Oo. Pwede ko pa kayong bigyan. Sabi nyo, may shelter ako. Naghahanap sila ng tahanan. I also rescue. Oo. And there's a new kennel in Merville. Yes, there's a new that kennel we're in trying to Merville. take care of and get adopted. Kasi hindi na kaya nung caretaker. Ay, maganda. Meron akong bagong kakatukan. Ayan. So, ito ang tahanan ni PNP Chief at ang kanyang pamilya. Kakaiba, no? Kasi hindi lahat ng PNP Chief bukas ng ganito na pinapakita ang kanyang buhay, pinapakilala ang kanyang pamilya. At kami po'y nagpapasalamat, General Marbil, na pinaunlakan mo kami dito sa inyong tahanan. Thank you very much for meeting us and meeting the public through our show. Ano po ang ibibilin na lang po ninyo bilang bagong hirang na PNP Chief sa inyo pong kinasasakupan? Alam mo, ito yung pinaka-favorite namin at gusto ko i-memorize, no? Kaya sabi ko nga, kaya kailangan namin talaga ng matinding tiwala sa mga bawat sa publiko natin. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, iligtas ka. Ay, ang saya. Oo nga, pwede na tayo magpasakali gabi-gabi. Cheers tayo dyan, pero dahil PNP Chief, tubig lang. They're still on duty. Cheers! Cheers to kaligtasan. Cheers! Salamat po. Thank you so much.